sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. News Sa ulo Blast. natin mga nagbabagang balita. Presyo ng kada litro ng diesel at kerosene tataas. Gasolina walang paggalaw ngayong araw. Kampanya naman laban sa iligal na paputok, pinekting pa ng mga otoridad. Mahigit sa 56,000 ang mga pulis ipakakalat sa buong Pilipinas sa pagsalubong po ng bagong taon. Dalawang kapulungan ng Kongreso na probahan po ang 2026 General Appropriations Bill. Objection naman sa final report ng BICAM sa Kamara, aba hindi po pinagbigyan. Congresswoman Swansing pinabulaanan ng alegasyong may 2 million Christmas bonus para sa mga miyembro ng Kamara na pumabor sa 2026 national budget. Investigasyon naman sa umunoy Cabral o cabinet members na may kaugnayan sa Cabral files dapat ipagpatuloy. Palasyo, Bersamin at iba pa itinanggi ng ang kaugnayan sa Cabral files. Congressman Leviste, bigo umanong ipakita ang buong Cabral files ayon sa Ombudsman. Congressman Leviste naman mariing itinanggi ang paratang nito. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine. Diyos Maray Naga sa Indogabos, Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Umaga po ng Martes ngayon, Disyembre 30, 2025. Ako po si MJ Mondeja. Sunshine. Sa ating mga detalye, mga kababayan, bago matapos ang 2025, abay may pahabol po na aumento sa presyo po ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis at magsisimula yan ngayong araw. Sa abiso po ng Pilipinas, Shell, Fuel at ng Caltex, tataas ng 6 na pong sentimo ang kada litro ng kanilang diesel at kerosene. Habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng kanilang gasolina, may kapresa man na taas presyo sa diesel ang clean fuel at iba pang mga kumpanya ng langis. Epektibo naman ang turang oil price adjustment ngayong alas 6 ng umaga, maliban sa clean fuel alas 4:01 ng hapon magpapatupad ng adjustment. Ang paggalaw ng presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ng paggalaw ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Sunshine. Dagdagan naman ang bilang ng mga nasangkot sa road crash na naitala po ng Department of Health ngayon pong holiday season. Sa datos ng DOH, hanggang alas 5 ng umaga kahapon, Disyembre 29, may nadagdagan po ng 29 kaso ng road crash o road crash injuries sa nakalipas na 24 oras. Dahil dyan, mula Disyembre 21 hanggang nitong Lunes, umabot po sa kabuuang 414 ang kaso po ng mga aksidente sa kalsada. Sa naturang bilang, higit 300 dyan ay hindi gumamit ng safety accessories gaya po ng helmet at ng seat belt. 58 naman sa naaksidente naging ay dahil po sa pagmamaneho ng lasing. 4 naman ang nasawi dahil po sa pagmumotor. Kumpara naman sa kaparehong panahon ng 2024, may mas mababa ito ng 5%. Nagmula naman ang bilang ng road crash injuries sa 10 Sentinel Hospitals na binabantayan ngayon ng DOH. PNP nagbabala sa publiko laban sa pagpopost ng mga planong lakad sa social media. Si Paul Montibon sa detalye. Pinapayuhan ng publiko na huwag i-post ang mga lakad o personal na impormasyon sa social media upang maiwasan ang mga krimen tulad ng pagnanakaw, kidnapping o iba pang mga illegal na gawain. Babala ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nakabantayan niya ang mga kriminal sa mga potensyal na pagkakataon para gumawa ng krimen dahil sa mga nakukuhang impormasyon sa mga social media post ng publiko. Partikular na ang pag-anunsyo ng travel plans. Tiniyak din ng pambansang pulisya na ginagawa nila ang lahat para protektahan ang publiko. Ngunit kailangan din ang kooperasyon ng bawat Pilipino upang mas maging epektibo ang peace and order strategies ng kapulisan. Kaugnay rito, nagbigay payo rin ang National Bureau of Investigation sa publiko na maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga social media at huwag makipag-ugnayan sa mga hindi kilalang account. Sa ngayon, nananatiling naka-heightened alert ang mga pulis sa buong bansa. Magpapatuloy rin nila ang PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon para maiwasan ang mga nakawan at iba pang kriminal na gawain sa pagsalubong ng bagong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon,
SMNI News. Sunshine News Pinagting naman Blast. ng pamahalaang panlalawigan po ng Bulacan at ng PNP ang kampanya laban sa iligal na mga paputok, partikular na sa bayan ng Bukawe at Santa Maria na kilalang sentro po ng fireworks industry ng bansa. Pinagkasunod ng mga report na posibleng dumagsa ang mga hindi lisensyadong at pinagbabawal na uri po ng mga paputok sa mga pamilihan ilang araw po bago ang bisperas ng bagong taon. Maigsit pong binabantayan ng mga otoridad ang mga tinaguriang killer firecrackers at iba pang mga bawal na produkto para matiyak na hindi ito maibibenta sa taong bayan. Tuloy-tuloy rin ang ginagawang inspeksyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Bulacan Police sa mga pasilidad, bodega at proseso ng paggawa ng mga paputok na yan sa ibang bahagi po ng lalawigan. Sabay nito ay muling pinalalahanan ng publiko na maging maingat sa paggamit po ng paputok maging sa mga magulang na huwag paintulutan ang mga mababait nilang anak na magsindi ng mga paputok o kahit mga sparklers. Maiwasan po ang pinsala at disgrasya ngayon pong pagdiriwang ng bagong taon. Benta Sunshine. naman ang bilog na prutas sa Commonwealth Market sa QC. Matumal pa rin ilang araw bago magbagong taon. Si Sheena Torno sa detalye. Kanya-kanyang diskarte sa pagbebenta ng mga bilog na prutas ang mga tindero-tindera na ito sa kahabaan ng Commonwealth Market sa Quezon City. Karamihan sa kanila ay ibinebentang 3 pirasong bilog na prutas sa halagang 100 piso gaya na lamang ng mansanas, pongkan, dalandan at peras na simbolo umano ng pampaswerte sa pagpasok ng bagong taon. Yun nga lang, umaaray sila sa mahinang bentahan ngayon ng mga prutas. Sa ngayon, medyo matumal pa talaga. Pag 31, yun ang malakas talaga na bilihan ng mga mabilog. Ang problema pa rito, may ilang prutas ang inaasang tataas pa ang presyo habang papalapit ang bisperas ng bagong taon. Kabilang na rito ang pakwan, ubas, melon at suha. Kaya umaasa naman ang tenderong si James Araneta na mapagbibigyan silang makapagbenta sa labas ng Commonwealth Market. Ito kasing isa sa mga hamon nila sa pagbebenta ngayon dahilan kung bakit matumal ang bilihan ng mga mamimili. Pag lagi kasi kami umalis, ma'am, yung tao hindi nasasanay. Doon sila pumupunta sa loob. Tulad niyan, pag pinalis kami, ang mga tao, alis na rin. Sana pagbigyan kami kahit 3 araw lang. Para naman silang mga mamimili, mas makabubuti kung maaga pa lang ay makapamili na sila ng prutas sa Commonwealth Market. Karamihan sa kanila ay mas tinatangkilik ang pamimili ng pira-pirasong prutas. Mas makaka-speed ka kasi pag tingi-tingi. Naghahanap ko anong mura, ganon, para mabudget yung pera sa hirap ng buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Weather News Ating alamin Blast. kung delikado pa ang ating mga sinampay ngayong araw, Kuya Ian, sa ating mga kaibigan dyan sa Pagasa Water Forecasting Center. Mula na itong update kay Lori de la Cruz, Galicia. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon ngayong araw ng Martes, December 30, 2025. Umiiral pa rin ang amihan na northeast monsoon dito sa northern at central Luzon, habang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay easterlies pa rin ang umiiral. Pero itong mga weather system na ito ay hindi po nagdudulot ngayon ng malawakan o widespread na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mostly offshore o nasa karagatan yung mga malalakas na pag-ulan. Pero meron pa rin tsansa ng mga thunderstorm activities lalong-lalo na po dito sa Visayas at Mindanao anytime of the day ho yan. At kasalukuyan, wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan. Gayunpaman, patuloy na magantabay sa magiging update ng Pag-asa sakali pong magkaroon ng mga pagbabago o significant changes sa ating forecast. So sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, dito nga po sa Metro Manila,
maging dito sa Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa po ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan lamang dahil sa amihan. Bukod dyan, dala pa rin ho nito ang may kalamikang simoy ng hangin lalong-lalo na po sa madaling araw at bandang gabi. Sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Tagaytay, malamig din ho, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio, 14 to 25 degrees Celsius. Sa Lawag ay 21 to 30 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 21 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi po ay 24 to 31 degrees Celsius. So sa ating pagtayan ng ating panahon dito sa Kabikulan at Mimaropa Region, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may posibilidad din ho ng thunderstorm activities. Kung saan man ang ating lakad sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala pa rin ng mga palanggalang sa ulan sakali po magkaroon ng biglaang pagbuhos ng ulan due to thunderstorm. Samantala sa Visayas at Mindanao, asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa lamang din ho ng mga isolated o pulupulong mga thunderstorms o pagkidlat pagkulong anytime of the day. Sa pagtaya ng ating temperatura po doon, sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay 26 to 30 degrees Celsius. 24 to 29 sa Cagayan de Oro. 25 to 32 sa Davao. Sa Zamboanga naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius rin po. Kasalukuyan ay wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Katamtaman o moderate hanggang sa maalon ang magiging kondisyon ng ating karagatan dito sa Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon. Kaya't ingat pa rin ang ating aviso sa ating mga kababayan doon, especially po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise po natin for today is 6:20 in the morning at mamaya lamang po ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:37 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Sunshine Salamat, News Lord de la Blast. Cruz, Galicia, sa update po sa lagay ng ating panahon. Tayo sa ating mga balita. Nalalakas po ng Philippine National Police o PNP ang presensya nito sa mga pampublikong lugar para maiwasan po ang insidente at krimen sa pagsalubong po sa bagong taon ayon sa PNP. Kabuuang 56,785 na mga parak at force multiplier sa mga pulis ang talaga po sa buong bansa bilang bahagi po ng heightened security operations. Sa higit 33,000 regular police officers, kasama rin sa deployment ang mga tauhan mula sa specialized units at community advocacy groups na tutulong sa crowd control, traffic management at public safety monitoring. Nakatuon din ang operasyon sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng tao gaya po ng mga terminal ng bus, mga pantalan, mga pamilihan, simbahan at mga komunidad, may fireworks display. Tumo din sa Police Assistance Desk para sa agarang pagtugon sa emergency, mapagbibigay ng impormasyon sa mga biyahero at mabilis na aksyon sa anumang insidente habang patuloy po ang pagdiriwang ng bagong taon. Balitang Sunshine. politika naman, mahigit kalahating trilyon sa 2025 national budget na punta sa mga hindi prioridad na proyekto ayon sa isang dating kongresista. Investigasyon sa flood control anomaly matagal ng luto. Narito ang aking report. Ang ibig sabihin ng sinasabi ni Congressman Leviste, talagang gumaling na ng gusto ang korupsyon na ginagawa. Nasimula pa lang, doon pa lang sa pagbibigay ng budget ng Pangulo, nakapasok na lahat ang mga sinasabing pork barrel. Yan ang basa ni former Congressman Mike Defensor sa paglalabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng Cabral Files. Ang Cabral Files ay koleksyon ng mga papeles, tala at impormasyon na naglalaman ng umunoy irregularidad sa national budget, kabilang ang pork barrel style allocations at mga proyektong may kaugnayan sa DPWH. Nakuha ito ni Leviste mula sa yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naging Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership. Ayon kay former Quezon City Congressman Mike Defensor, ipinapakita ng mga inilabas na dokumento ang bilyong-bilyong pondong inilaan sa proyekto ng mga kongresista. Gayunman, marami sa mga proyektong ito ay hindi kabilang sa priority projects ng national government. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto.
Pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Upang mas maunawaan, ikinumpara ni Defensor ang 2025 national budget sa isang bahay na kailangang kumpunihin. Sa halip raw na unahin ang mga sira at delikadong bahagi, ang nangyari ay nagkanya-kanya ng ayos ang bawat nakatira. Meron ho tayong bahay, magkakasama tayo sa isang bahay. Ang ginawa ng mga nakatira doon sa bahay, imbis na tingnan ko ano yung kailangan bang ayusin ang bubong, kailangan bang ayusin ang kuryente, kailangan bang ayusin yung sahig. Ang ginawa, ito, may budget kayong lahat. Yung tigi 1 milyon ninyo, ang ginawa na nagpaayos ng kanya-kanyang kwarto. Kaya yung buong bahay nasisira, bumabagsak. Ayon sa datos ng Department of Economy, Planning and Development, 44 na infrastructure projects ang kasalukuyang delayed ang implementasyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay nasa transportation sector at pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project Phase 1 na pinondohan ng JICA at ang North-South Commuter Railway System na suportado rin ng JICA at ng Asian Development Bank. Yan ang nangyari sa budget natin. Imbis na tingnan natin kung ano yung kabuuan ng kailangan natin dito sa ating bansa, nagkanya-kanya sa mga distrito. Pati yung mga tinatawag natin foreign assistance, ito yung malalaking proyekto, na malalaking highway, kung ano man. Yan yung tinanggalan ng pondo. Yan nga yung mga kailangan eh. Sa huli, naniniwala ang dating kongresista na walang patutunguhan ang investigasyon sa flood control anomaly dahil ang ending, ang mga napag-utusan lang at mga kalaban sa politika ng administrasyon ang makakasuhan at hindi ang mga totoong mastermind sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Ang ending sa kanila, si Saldico ang mastermind, maglalagay ng ilang contractors, maglalagay ng ilang DPWH. Doon sa mga congressman at saka senador, babalansin pa kanila. Kung sino makikisama, kung sinong okay na, wala. Yung mga kalaban, ilalagay nila dyan sa kaso. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNA News. Sunshine Okay, News balita, Blast. wala pang 1 minuto ay naprubahan kahapon ng Philippine House of Representatives ang BICAM report ng 2026 General Appropriations Bill. Naglalaman po ng 6.793 trillion pesos na pambansang pondo para po sa susunod na taon. Magalamang ng halos 10 minuto ang special session ngayong araw ng Lunes, December 29, kung saan pinagtibay po ng Kamara ang pinalabresyon ng budget. Pero hindi pinayagan ang anumang objection sa spending outlay ng bansa. Pansin-pansin ang paulit-ulit na pag-object ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi naman pinansin ng presiding officer. Panoorin po natin ang mga ganap sa House Plenary. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye! All those against say nay. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Sa kanyang mensahe naman sa SMNI News, kinumpirma ni Congressman Leviste na siya yung maririnig sa background na sumisigaw ng Mr. Speaker at nag-object at nais niya raw na may gawin sa House Plenary. Sa mensahe niya, sa himpilan, mas lumalalim pa ang tanong sa loob ng Kamara dahil sa agarang pag-adjourn ng Kongreso sa kabila po ng mga objection sa plenaryo. Nauna nang sinabi ni Leviste na nais niya mag-privilege speech tungkol sa hawak niyang Cabral Files at sa mahigit na 18 billion pesos na Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara. Kahit kay Leviste, mula sa MOOE huhuguti ng umano'y 10 billion pesos na insentibo para sa mga kongresista sa ilalim po ng 2026 budget. Hindi dumadaan sa liquidation ng MOOE kundi sertifikasyon lamang katulad po ng paggasta sa confidential funds. Dagdag ni Leviste, salit na pagtuunan ng mahalagang issue sa budget, mas pinipili umano ng ilan na magbigay ng insentibo para manahimik ang ilang mga mambabatas. Balita, tinanggi naman ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Mica Swansing ang aligasyong may 2 million Christmas bonus, 2 million pesos Christmas bonus para po sa mga miyembro ng Kamara o mga kongresista na pumabor kaugnay sa pagpasa sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ayon sa kanya, walang katotohanan ng mga paratang at hindi ito naganap sa loob ng House of Representatives. Nilinaw din ni Congresswoman Swansing na walang impluensya o pamimilit mula sa House leadership
upang hikayatin ng mga kongresista o sino man sa kanila na bumoto pabor sa panukalang budget. Anya, wala ring anumang insentibo na ibinibigay balik ng boto ng mga miyembro. Ang pahayag ni Swansing ay tugon sa alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Nagsabing may 2 million Christmas bonus ang at mga insentibo para sa mga kongresista bago ang botohan sa 2026 GAP. At umano'y may sekretong 18.58 billion pesos pondo naman para po sa MOOE ng Kamara kung saan doon huhugutin ang nasabing incentive. Sunshine Boto News. naman ng no si Davao City Congressman Paulo Zimmerman Duterte sa 2026 General Appropriations Bill dahil po sa alegasyon na alokasyon o hindi malinaw na alokasyon ng pondo, questionable insertions at kakulangan po ng transparency. Ayon sa kanya, paulit-ulit ang problema na sa pambansang budget matapos ang katiwalian sa 2025 budget na hindi pa naririsolba. Binanggit din niya ang pambansang budget ay hindi magsilbi o dapat magsilbi sa mamamayan at hindi maging reward sa mga opisyal na sangkot po sa mga issue. Hanggat hindi malinaw ang accountability at malinis na proseso, hindi niya papayagang maging lehitimo ang sistema na naglalagay ng pampublikong pondo sa panganib. Idiniin din niya na ang kanyang boto ay para sa transparency, patas na alokasyon at responsableng pamamahala sa pondo ng bayan. Sa Senado naman, mataas na kapulungan, inaprobahan po ang 2026 GAB. Mahigit kalahati naman ng mga senador absent habang ilan naman sa mga senador ay nagdududa. Alamin kung bakit sa report ni Troy Gomez. Formal nang niratipikahan ng Senado ang 6.793 trilyong pisong proposed national budget para sa taong 2026 na inilarawan ng mga sponsor bilang people-centered at nakatuon umano sa mga pangunahing pangangailangan ng bansa. Ang General Appropriations Bill o GAB ay kamakailan lamang naaprubahan sa Bicameral Conference Committee matapos pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara. Sa kanyang tulumpati, iginit ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na ang panukalang budget ay hindi lamang tumutugon sa agarang pangangailangan ng mamamayan, kundi may sapat ding pananggalang laban sa maling paggamit ng pondo ng bayan. The Bicameral Conference Committee was also very deliberate in ensuring that equal attention was given to protecting the management of public funds through safeguards that are anchored on transparency and accountability. Gayunman, kapansin-pansin ang manipis na attendance sa sesyon nitong Lunes. Ang 24 na senador, 10 lamang ang present sa plenaryo. Kabilang sa mga dumalo sina Senate President Tito Soto, Majority Leader Mig Zubiri, Senator Win Gatchalian, J.V. Ejercito, Bam Aquino, Loren Legarda, Lito Lapid, Risa Hontiveros, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Sa kabila ng limitadong bilang, 8 ang bumoto pabor sa ratifikasyon. Ngunit kahit kabilang sa mga bumoto ng yes, 3 senador ang hayagang nagpahayag ng seryosong pag-aalinlangan, sina Loren Legarda, J.V. Ejercito at Risa Hontiveros. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIP, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues. Samantala, kahit absent sa sesyon, nagpahayag din ng mariing pag-aalinlangan sina Senators Francis Pangilinan at Panfilo Lacson na dati nang kritikal sa ilang bahagi ng panukalang budget. 2 naman sa mga present sa minorya ang tahasang bumoto ng no, sina Rodante Marcoleta at Robin Padilla, na parehong komisyon sa direksyon at prioridad ng paggastos. From the start, I have repeatedly expressed my position on the proliferation of ayuda programs. No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. Una po, sa akin pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Bago pa man ang ratifikasyon, kinumpirma na rin ni Senator Gatchalian na hindi pumirma sa Bicameral Conference Committee report sina Senador Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Isang indikasyon ng patuloy na pagkakahati-hati sa usapin ng budget. Sa kabila ng mga pagtutol at reserbasyon, ganap na ngayong niratipikahan ang 2026 General Appropriations Bill ng Senado at Kamara.
Ang susunod na hakbang, ipapadala ang panukalang budget sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo upang tuluyan na itong maging batas at magsilbing gabay sa paggastos ng pamahalaan sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sunshine News Si Blast. Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang foul play sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Barangay Camp 4, Cannon Road sa Tuba, Benguet. Matapos ilahad po ng Philippine National Police Forensic Group ang resulta po ng iba't ibang technical and forensic examinations. Pagkakay po ng kaso na yan. Batay sa autopsy report, namatay si Cabral dahil sa matitinding blunt traumatic injury sa ulo, katawan at kaliwang itaas at ibabang bahagi ng katawan. Natukoy rin ang mga bali sa kaliwang femur, tibia at fibula, dislocated hip joint, malawakang pinsala na tugma po sa isang high-impact fall. Ayon kay Magalong, ang mga ebidensyang nakalap ay hindi nagpapakita ng anumang indikasyon ng krimen. Tumutugma sa konklusyon na nasawi si Cabral matapos mahulog sa isang mataas na lugar. Sinabi pa nito na malinaw ang pagsusuri ng mga otoridad na ang sanhi ng pagkamatay ay aksidente at walang foul play. Hindi rin dapat bigyan ng maling interpretasyon ang na-recover ng mga gamit ni Cabral. Pinigagdi naman ni Magalong na ang konklusyon sa kaso ay dapat ibatay lamang sa napatunayang resulta ng forensic examination at hindi sa haka-haka o espekulasyon. Investigasyon sa mga Cabral o cabinet members na may kaugnayan sa sinasabing Cabral files dapat ipagpatuloy. Bersamin, itinanggi na siya ang ES sa Cabral files at tinawag niya ring fake yung pagkakadawit sa kanya sa 8.3 billion na DPWH insertion. Si Creselyn Catarong sa detalye. Ipinahayag ng Malacanang na bukas ang pamahalaan sa masusing investigasyon kaugnay ng aligasyong may ilang cabinet members na umunay may bilyon-bilyong pisong allocables sa pambansang budget ngayong taon base sa tinaguriang Cabral files. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan kung mapapatunayang sangkot sa irregularidad anuman ang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, malinaw ang direktiba ng Pangulo na panagutin ang sinumang mapapatunayang may kinalaman sa manipulasyon ng budget. Nilinaw ng palasyo na nasa kamay na ng mga kinauupulang ahensya tulad ng Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagsisiyasat sa issue. Dagdag pa ng opisyal, maaaring isumite ang mga ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure o direktang magsampa ng kaso sa Ombudsman o DOJ. Ang pahayag ni Castro ay tugon sa sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may 5 cabinet members na umunay may bilyon-bilyong pisong alokasyon sa 2025 national budget batay sa Cabral files. Ayon pa kay Lacson, kabilang umano sa listahan ng isang tinutukoy bilang ES at maging ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bonoan. Sa kabila ng mga aligasyon, itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa tinaguriang Cabral files. Ayon sa mga paratang, ang inisyal na ES umano ay tumutukol sa kanya at may kaugnayan sa 8.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ng DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Bersamin na siya ay lubos na nabigla at nagalit sa naturang aligasyon. Giit ni Bersamin, wala siyang kailanmang hiningi, inendorso, inaprubahan o pinahintulutang anumang proyekto o alokasyon ng budget ng DPWH sa alinmang yugto ng proseso ng pambansang pondo. Dagdag pa niya, hindi rin siya nag-utos kanino man sa loob man o labas ng pamahalaan na gamitin ang kanyang pangalan o ang kanyang dating posisyon para sa anumang layuning may kaugnayan sa nasabing mga proyekto. Ayon kay Bersamin, ang insidente ay lalong naglalantad ng mga seryosong problema sa proseso ng pagbabudget ng DPWH.
Hinimok niya ang masusing pagsusuri sa Cabral Files upang matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng umunoy manipulasyon sa budget. Nanawagan din ang dating opisyal ng palasyo sa lahat ng kinauukulang investigative bodies na bigyang prioridad ang usapi. Sa huli, tiniyak ni Bersamin na handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyong isasagawa ng legislative, administrative o judicial investigation kaugnay ng issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresilin Catarong, SMNI News. Congressman Leviste, bigo raw na ipakita ang buong Cabral Files ayon sa Ombudsman, si Sheena Torno sa detalye. Naglabas na ng pahayag ang Office of the Ombudsman kaugnay ng mga dokumentong nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may mga nilapitan na silang individual na mayroon ding kopya ng mga dokumento, kabilang na rito si Congressman Leviste. Paglilinaw ni Clavano, limitado lamang ipinakitang Cabral Files ng mambabatas sa Ombudsman. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. This will differ from the Congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. Binigyang diin pa nito, mahina bilang ebidensya mga soft copy ng tinatawag na Cabral Files na hawak ng ibang tao para sa Ombudsman. Posible kasi itong manipulahin. Especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Gayunpaman, nasa kamay na ng Ombudsman ang Central Processing Unit o CPU ni dating Undersecretary Cabral na mahalaga at mas mapagkakatiwalaan ang orihinal na mga dokumento kaysa sa mga kumakalat umanong sa social media. Dagdag pa ng Ombudsman, kasalukuyan ng sinusuri ang CPU ni Cabral sa tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group. Samantala, mariin namang itinanggi ni Congressman Leviste ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na umano'y hindi niya naipresenta ang kumpletong kopya ng tinaguriang Cabral Files sa pakikipagpulong niya sa Field Investigation Team noong Nobyembre. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng mambabatas ang mga larawan ng Ombudsman Team na dumalo sa kanyang opisina kung saan niya iprinensenta ang DPWH Budget Summary at Excel spreadsheet ng 2025 National Expenditure Program o NEP noong November 26. Sinabi ni Leviste, inisyatiba niyang imbitahan ng Field Investigation Team ng Ombudsman para suriin ang mga dokumento, ngunit mas pinagtuunan umano ng pansin nila ang mga proyektong iniugnay kay CWS Party List, Congressman Edwin Guardiola. Mismong si Leviste na ang nagpakita ng dokumento sa mga investigador para makatulong sa investigasyon, ngunit nakapokus umano ang mga ito sa pagbuo ng kaso laban kay Representative Guardiola. Inimbitahan ni Leviste mga field investigator ng Ombudsman na bumalik sa ibang pagkakataon sa kanyang opisina, ngunit hindi na sila bumalik pa matapos ang pulong na iyon. Pinabulaanan din ng mambabatas ang alegasyon ng manipulasyon ng mga file at iginiit na maaring patunayan ang pagiging totoo ng mga dokumento sa pamamagitan ng paghahambing ng mga kopyang nasa Ombudsman, DPWH at mga nakuha ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Git niya, wala siyang binigyang kopya ng mga dokumento na nakuha mula kay Jose Cabral. Binigyang din pa ni Leviste na voluntaryo niyang iprenensenta ang mga dokumento sa Office of the Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos ang pagbisita nito sa komisyon upang tumulong sa investigasyon. Hinamon naman ng mambabatas sa mga investigador na sabihin kung may personal na interes o koneksyon sila sa mga iniimbestigahang tao sa ngalan ng transparency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Itinutulak ngayon ng National Unity Party ang pagsasagawa ng special elections upang magampanan ang bakanting pwesto sa Kamara ng mga kinatawan na iniwan ni yumaong Antipolo City Representative Romeo Acop.
Paliwanag po ni NUP Secretary General Reginald Velasco na opisyal na nabakante ang pwesto noong December 20 matapos namatay si Acop dahil po sa heart attack. Hindi ng NUP na malinaw sa batas ang posibilidad ng special elections kung saan ang mananalo at magsisilbi sa nalalabing termino ng dating kongresista. Kayang maisasagawa ang special elections mula February 18 hanggang March 20 next year kung susundin ang tinakdang panahon at proseso. Ibinunto rin na bagamat may opsyon ng Kamara na magtalaga ng caretaker, mas nais ng partido na magkaroon ng halal na kinatawan ang mga taga-antipolo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at representasyon. Papalitan po ng Eastern Police District ang buong personnel ng kanilang Drug Enforcement Unit tapos maakusahan ng 8 pulis ng pagnanakaw ng magna sa isang bahay sa Pasig habang nagpapatupad po ng anti-drug operation. Ayon kay Pasig City Police Chief Colonel Hendrix Mangaldan, pumasok ang mga pulis sa barangay Palatio noong Biyernes para magsagawa ng drug raid. Ngunit hindi sila nakapagpakita ng legal na mga dokumento at nahuli sa akto na nagnanakaw ng alahas at susi ng mga motorsiklo na nagkakahalaga po ng nasa 500,000 pesos. Ani Mangaldan, hindi kabilang sa drugs watch list ang target na naturang operasyon. Kalukuyan nakapiit sa Pasig Police Station ng 8 pulis habang inihintay ang kanilang inquest proceedings. Iniklara naman ng hepe na bubuuin muli ang DEU at magsasagawa ng bagong vetting para sa mga papalit na miyembro. Natundang estudyante sa Lapu-Lapu City sa Cebu, sinanay sa disaster preparedness at AI ng SMNI Foundation Incorporated. Si Aileen Navarro mula Cebu sa detalye. Bilang paghahanda sa iba't ibang hamon ng makabagong henerasyon mula sa sakuna, illegal na droga, mental health, maging sa responsabling paggamit ng artificial intelligence. Isang makabuluhang forum ang inulusan ng SMNI Foundation dito sa Paho National High School, Lapu-Lapu City. Mahigit 300 senior high school students ng Paho National High School ang nakiisa at naging benepisyaryo ng Smart and Safe Communities Empowering Lives Through Awareness, Preparedness and Innovation Forum. Ang nasabing inisyatibo ng SMNI Foundation ay siksik sa kaalaman mula sa drug awareness, mental health support, hanggang sa responsabling paggamit ng artificial intelligence o AI. Ngunit ang isa sa pinakabinigyang diin ay ang disaster preparedness, lalo't sariwa pa sa alaala ng mga Cebuano ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino nitong nakaraang Nobyembre. Sunod, ato na, Region 7, di ba? Sa Bohol. Ibinahagi ni Engineer Verniel Balaba ng Office of the Civil Defense Region 7 ang kahalagahan ng community resilience para makaiwas sa malaking pinsala sa panahon ng sakuna. Nagibahagi rin sa forum ang iba't ibang eksperto, si Agent Noem Roseliosa ng PDEA Region 7 para sa kampanya laban sa illegal na droga, Edgardo Laurente ng AmeriCares Philippines para sa mental health, at si Vanch Padilla ng Simplif AI Advisors para sa tamang paggamit ng teknolohiya. So ang sabi ng mga estudyante, ginagamit nilang artificial intelligence para maghanap ng sagot, matulungan silang mag-research, and para sa entertainment. Kasi they usually do yung mga TikTok, yung ginagamit nila sa social media, artificial intelligence on other things on their personal life to seek for answers. So what we did here is tinuruan natin sila to be responsible in using technology in their daily lives to protect their rights, their privacy, and yung kanilang mga family, friends, and community. Ang tagumpay ng forum ay bunga ng pagtutulungan ng SMNI at DYAR 765, mga opisyal sa probinsya ng Cebu sa pangunguna ni na Governor Pamela Baricuatro at Vice Governor Glenn Soco at mga partners mula sa pribadong sektor. Bilang project coordinator ng SMNI Foundation dito sa Cebu, ating ibinahagi ang misyon ng founder na si Pastor Apollo C. Kibuloy na gabayan ng mga kabataan sa tamang landas.
bilang tugon sa panawagan ngayon na tulungan ng ating mga kabataan na mabigyan ng awareness o maimulat sila sa tamang landas. Ang SMNI Foundation ay nandito ngayon sa PAHO National High School upang hubugin sila at ihanda sa panahon ng sakuna. Nandito ang Office of Civil Defense at nandito rin ang PIDEA Region 7. So ito talaga ay adhikain ng founder ng SMNI Foundation si Pastor Apollo C. Kibuloy na tulungan ang mga kabataan na hindi mapariwara o hindi maligaw ng landas. So nandito po yung mga pagtuturo tungkol sa illegal na droga at pagtuturo kung paano sila ihanda sa panahon ng kalamidad. So, and we have from the SMNI Foundation. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng PAHO National High School at ng mga mag-aaral dahil sa mga aral na baon nila sa pagharap sa bagong taon. So we are so grateful that PAHO Senior High School is a recipient of this advocacy drug abuse awareness and disaster awareness and responsible use of AI. We are so grateful to our partners and the school is pleased na makuha yung ganitong klaseng services para sa mga kabataan sa kanilang pag-aaral na magamit nila ngayon na palagi tayong nagkakaroon ng disasters or calamities, and also they are facing this challenges in drug-related problems as well as with our technology na magagamit nila hindi lang doon for their entertainment but leveraging that technology in education, especially yung artificial intelligence. I would like to sincerely thank you, the SMNI Foundation, for organizing this meaningful symposium. The discussions on the proper use of AI, saying no to drugs with PIDEA, disaster risk reduction and management, and mental health truly educated and inspired us. These topics are very relevant to us as students and as young individuals facing today's challenges. Thank you for sharing your knowledge and for guiding us towards becoming more responsible, aware, and resilient individuals. Sa pagtatapos ng aktibidad, muling pinatunayan ng forum na ang pagkakaisa ng pamahalaan, paaralan at media ay susi sa pagbuo ng isang mas matalino at mas ligtas na komunidad. Yes ma'am, malaking tulong nun na naging partner ng PIDEA sa programa ng SMNI kasi maipaabot namin yung advocacy, advocacy against illegal drugs. Kasi isa sa mga programa ng region is the community involvement plan. So hindi lang po yung mga nagsusurrender o na-involve sa drugs, but eventually lahat ng mga tao sa buong salipunan ay maabutan natin ang advocacy. So with the help of SMNI po ma'am, malaking tulong po yan. Sa layuning mas hubugin ang mas handa, mas may kamalayan at mas responsableng kabataan, patuloy na isinusulong ng SMNI Foundation ang pagbibigay, kaalaman at proteksyon para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa PAHO National High School, Lapu-Lapu City, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Balitang abroad, nangalok po ang US government ng 15 taong security guarantee sa Ukraine. Bahagi yan ng patuloy na negosasyon para po tapusin na ang nakakapagod na gera sa Russia at Ukraine. Ito'y matapos ang pag-uusap na US President Donald Trump at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Florida kaugnay ng binagong peace plan. Ayon kay Zelensky, mahalaga ang matibay na seguridad upang maiwasan ang muling pag-atake ng Russia habang nananatiling bukas ang usapin sa mga teritoryong sinakop ng Moscow. Samantala, sinabi naman ni Trump na malapit ng mabuo ang kasunduan bagamat nagpapatuloy pa rin ang mga opensibang militar sa Ukraine. Sports News Blast. Inaasahan naman ng Philippine Olympic Committee na mas marami pang makasaysayang tagumpay ng mga atletang Pilipino sa 2026 matapos po matagumpay na kampanya natin sa 33rd Southeast Asian Games. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino,
Malaking tulong ang 50 gintong medalya ng bansa ay nagmula po sa Olympic sports na anyay isang positibong senyales para sa mga darating na international competitions. Kasunod ng mga panalo sa SEA Games at iba pang mga pandaigdigang torneo noong 2025, ngayon 2025. Wala, 2025 pa tayo, sir. Target ng Pilipinas sa mas matinding hamon sa Winter Olympics, Asian Games at sa Youth Olympic Games sa susunod na taon. Sinabi ni Chairman Tolentino na patuloy ang pag-unlad ng mga atleta at National Sports Associations dahilan upang maging optimistic ang bansa sa 2026. Showbiz News Naging emosyonal Blast. naman ang actress na si Bianca De Vera matapos mapasama sa nominasyon bilang Best Actress sa gabi ng parangal ng 2025 Metro Manila Film Festival. Ito para sa first lead role niya na sa pelikula na Love You So Bad kasama ang mga kapwa housemate ng Pinoy Big Brother Collab Edition na sina Dustin Yu at Will Ashley. Kasama ni Bianca bilang nominadong Best Actress sina Nadine Lustre sa pelikulang Call Me Mother, Angelica Panganiban sa Unmarried at Cristel Go sa pelikulang I'm Perfect na siyang nanalong Best Actress. Samantala, puring-puri naman ang hosting skills ng kapwa housemate na si Bianca na si Michael Sager sa gabi ng parangal ng MMFF. Marami ang na-impress sa confidence at eloquence ni Michael sa stage. Labis naman ang pasasalamat ni Michael na naging host siya ng premiere nights at ng lahat ng 8 films na tampok po sa MMFF 2025 na isaan niya sa kanyang ipinagdarasal. Umasa naman ito na sa susunod na taon ay may entry na rin siya sa MMFF. Samantala, ilan sa fellow housemates ni Michael sa PBB Celebrity Collab ay bahagi po ng MMFF ngayong taon tulad nila Bianca De Vera, Dustin Yu, Will Ashley, Cyril Manabat, Ralph De Leon, Vince Maristella, Mika Salamanca, Brent Manalo, Esnir, Shuvi Etrata, Clarissa De Guzman, River Joseph, at Emilio Daez. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Whatever the enemy does, an obedient son or daughter of the Almighty Father will never go down. Anumang gawain ng kaaway, ang mga anak ng dakilang Ama na sumusunod sa Kanya ay hindi kailanman babagsak. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Alam po ba News. ninyo na ang